May mga krimen na kinasasangkutan ng mas maraming bilang ng mga biktima, kadalasan kasama ang mga bata, ngunit ang mga kontrabida sa kwentong iyon ay mga matitigas na kriminal o mga taong wala sa katinoan. At ang kanilang mga karahasan ay tumatagal lamang sa loob ng ilang minuto o oras. Ang kaso ni Sylvia Likens ay hindi gaanong naiiba sa ibang mga krimen. Ito ay isang kwentong Cinderella na walang masayang pagtatapos. Isang teenager na babae na iniwan sa ilalim ng pangangalaga ng isang mahigpit na autoritarian na ang idea ng pagdidisiplina ay pisikal na pang-aabuso at lumala hanggang sa binawian ng buhay ang biktima. Si Sylvia Marie Likens ay isinilang noong January 3, 1949. Siya ang gitnang anak ng dalawang set ng kambal na ipinanganak kina Lester Likens at Elizabeth Frances. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid, sina Daniel at Diana, ay 2 taon ang tanda sa kanya. Ang mga nakababata naman sa kanya na sina Benny at Jenny ay mas bata ng 1 taon. Nagkaroon ng magulong pagsasama sina Lester at Elizabeth at laging nahihirapan sa kanilang mga gastusin. Ang kanyang ama ay nagtapos lamang sa ika-8 baitang at pumasok sa iba't ibang uri ng trabaho upang mabuhay. Nagtrabaho siya sa mga pabrika at nagkaroon pa nga ng isang maliit na restaurant pero nalugi rin. Naglakbay din siya kasama ang mga karnabal na nagbebenta ng pagkain mula sa isang concession cart at sa gawaing ito ay nagpasya silang mag-asawa na bumalik noong summer ng 1965. Ang anak nila na si Diana ay may asawa na at ang 2 anak na lalaki na sina Danny at Benny ay tumutulong sa kanila. Samantalang sina Sylvia at Jenny ay naiwan sa mga kamag-anak, madalas sa kanilang mga lolo at lola upang masiguro ang kanilang kaligtasan at para makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Si Sylvia ay pala kaibigan, confident, masayahin at ang kanyang mga kaibigan ay binansagan siyang cookie. Siya ay maganda ngunit kapag humingiti ay nakasara ang kanyang bibig dahil sa nawawalang ngipin niya sa harapan na natanggal sa minsang pakikipaglaro niya sa isa niyang kapatid. Siya ay protective sa kanyang nakababatang kapatid na si Jenny na nagdusa ng polio. Dahilan na naging mas mahina ang isa sa kanyang mga binti at dahil dito, siya ay pilay kong maglakad at nakasuot siya ng metal brace sa kanyang binti. Si Jenny ay mahiyain at madalas na dinadala siya ni Sylvia sa lokal na skating rink at tinutulungan siyang mag-balance. Sa teenage years ni Sylvia, sinubukan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pag-babysitting, pamamalantya at paggawa ng mga gawaing bahay para sa mga kaibigan at kapitbahay. Madalas niyang ibigay ang bahagi ng kanyang kinikita sa kanyang ina upang makatulong sa kanilang pangangailangan. Noong June 1965, ang magkakapatid ay nakatira kasama ang kanilang mga magulang sa Indianapolis. Ngunit noong July 3, 1965, inaresto at ikinulong ang kanilang ina dahil sa shoplifting. Inayos ni Lester na makitira muna sina Sylvia at Jenny kina Gertrude Benisweski. Nakilala nila si Gertrude sa pamamagitan ng mga kakilala nina Jenny at Sylvia na sina Paula at Stephanie Benisweski. Sa kanilang kasunduan, tiniyak ni Gertrude kay Lester na aalagaan niya na mabuti ang magkapatid at ituturing niya sila na parang kanyang mga anak hanggang sa bumalik siya para sa kanila. Napagkasunduan nila na magbabayad si Lester ng lingguhang $20 para sa boarding. Lumipat ang magkapatid sa bahay ni Gertrude ng sumunod na araw. Bago tayo magpatuloy, atin munang alamin kung sino si Gertrude Nadine Benisweski. Si Gertrude Nadine Benisweski ay ipinanganak noong September 19, 1928 sa Indianapolis, Indiana, kina Hugh Fossan Sr. at Molly Myrtle. 11 taong gulang pa lamang siya nang masaksihan niya ang kanyang 50 taong gulang na ama na sumakabilang buhay dahil sa atake sa puso. Pagkalipas ng 6 na taon, huminto siya sa high school upang pakasalan ang 18 taong gulang na si John Benisweski. Si John ay inilarawan bilang marahas at madalas niyang sinasaktan ang kanyang asawa, ngunit sa kabila nito, ang mag-asawa ay nagkaroon ng 4 na anak. Ngunit nagkahiwalay sila pagkatapos ng 10 taon. Pagkatapos ng divorce, pinakasalan ni Gertrude si Edward Guthrie.
Ngunit tumagal lamang ang kasal nila ng 3 buwan dahil si Gertrude ay muling pinakasalan ang kanyang unang asawa at nagkaroon sila ng 2 pang anak. Hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama dahil nag-divorce ulit sila sa pangalawang pagkakataon noong 1963. Ilang linggo pagkatapos ng kanyang ikatlong divorce, si Gertrude ay nagkaroon ng bagong relasyon sa isang 20 taong gulang na si Dennis Wright, na sinasaktan din siya at nagkaroon sila ng isang anak. Di nagtagal pagkatapos niyang manganak noong May 1964, iniwan ni Dennis ang kanyang mag-ina. Nagsampa si Gertrude ng paternity suit laban kay Dennis para sa financial support ng kanilang anak, bagamat hindi nag-aambag si Dennis sa pangangalaga ng kanilang anak. Noong 1965, namuhay ng mag-isa si Gertrude kasama ang kanyang 7 anak na sina Paula, Stephanie, John, Marie, Shirley, James at Dennis Jr. Si Gertrude ay inilarawan bilang isang haggard, underweight asthmatic, chain smoker na dumaranas ng clinical depression mula sa kanyang mga nabigong relasyon at kamakailang pagkalaglag ng kanyang ipinagbubuntis. Kumikita siya sa pamamagitan ng pananahi o kaya ay naninilbihan bilang katulong sa kanyang mga kapitbahay at kakilala. Ngunit higit siyang umaasa sa tseke na galing sa kanyang unang asawa. Ngayon ay bumalik ulit tayo sa panahong lumipat sina Sylvia at Jenny sa tahanan ng mga Benisweski. Sa mga unang linggo, naging maayos naman ang magkapatid sa poder ni Gertrude. Madalas na si Sylvia ay sumasabay sa pagkakanta kasama si Stephanie at kusang loob siya na tumutulong sa mga gawaing bahay. Parehong dumadalo sa Sunday school ang magkapatid kasama ang mga anak ni Gertrude na para bang bahagi sila ng pamilya. Naging maayos at tahimik ang lahat sa loob ng humigit kumulang 2 linggo, ngunit nang mabigo si Lester na ipadala kay Gertrude ang $20 sa nakatakdang petsa ng kanilang usapan, ay nagsimulang ibuhos ni Gertrude ang kanyang inis sa magkapatid. Hinahampas niya ang kanilang mga hubad na puwit gamit ang iba't ibang klase ng pamalo. Minsan gamit ang sagwan na may 1/4 inch ang kapal habang sinasabi niya na, "Inalagaan ko kayong 2 ng 1 linggo para lang sa wala." Kinabukasan ay dumating ang pera pero nagbago na ang lahat. Sa kalagitnaan ng August 1965, nagsimula ang pananakit kay Sylvia. Pinaniniwalaan na ang dahilan ay selos sa ganda at kabataang taglay niya. Ngunit ang mga ito ay pawang mga haka-haka lamang dahil si Gertrude ay kailanman hindi nagbigay ng eksaktong motibo. Sa huling bahagi ng August 1965, ang magkapatid ay parehong pinalo ng humigit kumulang 15 beses sa kanilang likod gamit ang paddle matapos silang akusahan ni Paula ng labis na pagkain sa isang hapunan sa simbahan na dinaluhan nila. Kasama sa paunang pang-aabuso kay Sylvia, ang pambubugbog at siya ay ginugutom o kaya ay pinipilit na kumain ng mga tira-tira o mga sirang pagkain mula sa mga basurahan. Ang pang-aabuso sa kanya ay lumala sa pagtatapos ng August 1965 nang ipahiya ni Gertrude si Sylvia na sinasabing meron siyang kasintahan sa Long Beach na nakilala niya noong tagsipol ng 1965. Tinanong ni Gertrude si Sylvia kung nakagawa na siya ng kakaibang bagay sa isang lalaki. Hindi maintindihan ni Sylvia kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya sumagot siya ng siguro at ipinaliwanag niya na nag-i-skating siya ng may mga kasamang mga lalaki at minsang nagpunta sa park kasama ang mga lalaki. Nabanggit ni Sylvia kina Jenny at Stephanie na minsan ay may nangyari sa kanila ng kanyang kasintahan. Narinig sila ni Gertrude at nagtanong kung bakit niya ginawa iyon. Pagkalipas ng ilang araw, ay naalala ni Gertrude ang nangyari at pinuna ang timbang ni Sylvia, na sinasabing lumalaki ang kanyang tiyan at sinabihan pa niya si Sylvia na mukhang buntis siya. Sa pagkaakalang nagbibiro lamang si Gertrude, sumagot si Sylvia na kailangan niyang mag-diet. Sinabi ni Gertrude sa kanya at sa iba pang mga batang babae sa bahay na sa tuwing sila ay gagawa ng isang bagay kasama ang isang lalaki ay tiyak na mabubuntis sila. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinipa si Sylvia sa kanyang maselang parte sa katawan. Si Paula na noon ay 3 buwang buntis ay sumali sa pananakit na itinulak si Sylvia mula sa upuan dahilan upang bumagsak siya sa sahig ng kusina. Sa isa pang pagkakataon, ang pamilya ay naghahapunan ng si Gertrude, Paula at isang kapitbahay na batang lalaki na tinawag sa pangalan na Randy Lepper ay persahang pinakain si Sylvia ng hotdog na puno ng mga condiments tulad ng mustard, ketchup at spices. Sumuka si Sylvia dahil dito at pinilit siya na kainin ang kanyang isinuka. Inuulat na ang tanging pagganti na ginawa ni Sylvia
ay ang pagpapakalat umano niya ng chismis sa paaralan na sina Stephanie at Paula ay mga bayarang babae. Ginawa niya ito dahil sa nagalit siya sa kanila sa mga akusasyon na ibinabato nila sa kanya. Sa paaralan, si Stephanie ay pabirong inaya ng isang batang lalaki at sinabing si Sylvia ang nagpasimula ng chismis. Pag-uwi ay tinanong ni Stephanie si Sylvia na agad naman na umamin. Dahil sa galit, sinuntok ni Stephanie si Sylvia. Umiiyak si Sylvia na humingi ng tawad kay Stephanie na ikinaiyak na din niya. Nagpatuloy ang pananakit nang marinig ng nobyo ni Stephanie na si Coy Hubbard ang chismis. Sinampal niya si Sylvia, iniuntog ang ulo sa pader at ibinalibag siya sa sahig. Nalaman ni Gertrude ang nangyari at gamit ang quarter-inch drink na paddle ay sinaktan din si Sylvia. Ang isa pang pananakit sa kanya ay ang pambubugbog sa kanya ni Paula. Sinaktan ni Paula si Sylvia ng buong lakas na nabali pa niya ang kanyang braso. Ngunit hindi pa siya nakontento dahil pagkatapos niyang mabandage ang kanyang braso ay bumalik siya upang saktan ulit si Sylvia. Bukod sa pisikal na pang-aabuso, paulit-ulit na nagbubulungan sina Gertrude tungkol sa karumihan ng prostitusyon at ng mga kababaihan sa pangkalahatan habang inaakusahan si Sylvia bilang isang sex worker. Ang mental abuse ay lalong lumala nang simulan ni Gertrude na utusan si Jenny na hampasin ang kanyang nakatatandang kapatid na kung tatanggi siya ay sasaktan din siya. Si Coy Hubbard at ilang mga kaklase ay madalas na bumibisita sa tirahan ni Gertrude upang makisali sa mga pang-aabuso kay Sylvia. Sa utos ni Gertrude ay sinasaktan ng mga batang kapitbahay si Sylvia na para bang siya ang kanilang practice dummy. Hinihikayat silang gamitin si Sylvia upang mag-practice ng judo kung saan sinugatan nila ang kanyang katawan, sinunog ang kanyang balat gamit ang sigarilyo at nagdulot ng mga sugat sa kanyang ari. Sa isang pagkakataon ay pinilit ni Gertrude si Sylvia na maghubad sa harapan ng isang grupo ng mga kabataan sa sala ng pamilya at pinilit na ipasok isang bote ng Pepsi sa kanyang ari habang pinanonood siya at ayon kay Gertrude, ginagawa niya ito upang patunayan kay Jenny kung anong klaseng babae ang kanyang kapatid. Hanggang sa pinagbawalan na ni Gertrude si Sylvia na pumasok sa paaralan matapos aminin na nagnakaw siya ng gym suit mula sa paaralan dahil hindi siya binilhan ni Gertrude. Bilang dagdag na parusa sa kanyang ginawa, hinagupit ni Gertrude si Sylvia gamit ang police belt na may 3 pulgada ang lapad bago siya nagreklamo tungkol sa mga kasamaan ng premarital sex habang sinisipa si Sylvia sa kanyang ari. Kasabay nito, sinubukan ni Stephanie na ipagtanggol si Sylvia. Matapos hagupitin si Sylvia, pinaso ni Gertrude ang mga daliri ng dalaga gamit ang posporo at pagkatapos ay nagpatuloy pa siya sa paghagupit. Pagkalipas ng ilang araw, hinagupit din ni Gertrude si Jenny gamit ang parehong sinturon matapos na maiulat na ninakaw ni Jenny ang isang tennis shoes sa paaralan. Ang magkapatid ay natakot na magsumbong sa iba sa takot na baka ito ay lumala lamang. Binantaan ni Gertrude si Jenny na sasaktan din siya kagaya ng ginagawa nila kay Sylvia kung magsusumbong siya sa kanilang pamilya. Nakakaranas din si Jenny ng pambubuli ng mga kabataang babaeng kapitbahay sa tuwing binabanggit niya ang sitwasyon ni Sylvia. Ang magkapatid ay tuluyang nahiwalay sa kanilang mga magulang na hindi sila kayang dalawin ng madalas at ang huling pagdalaw nila sa kanila ay noong October 5, 1965. Wala sa magkapatid ang nagpakita sa kanilang mga magulang ng mga palatandaan sa mga pang-aabuso na dinadanas nila. Malamang dahil si Gertrude ay laging nakabantay sa bawat pagbisita nila na tinitiyak na ang pang-aabuso ay nananatiling nakatago. September ng taong ding iyon ay nakita na magkapatid ang kanilang nakatatandang kapatid na si Diana sa isang local park. Sa panahong iyon, sina Sylvia at Jenny lamang ang magkasama kaya nakapagsumbong sila sa kanilang kapatid. Hindi nila pinanggit ang address at hindi masyadong binigyang pansin ni Diana ang sinabi ng kanyang mga kapatid sa paniniwalang masyado lamang nag-iisip ng masama ang kanyang mga kapatid. Sa isang pagkakataon, inakusahan ni Gertrude si Sylvia na masyado siyang matakaw. Sinakal niya si Sylvia at sa tulong ni Paula ay pinagtulungan nilang persahang dalisin si Sylvia sa banyo at pinaliguan ng napakainit na tubig upang linisin ang kanyang kasalanan. Nang mahimatay si Sylvia dahil sa init at sakit, ay sinabunutan siya ni Gertrude at iniuntog ang kanyang ulo sa batya upang ibalik ang kanyang malay. Isang hindi nagpakilalang lalaki ang tumawag sa paaralan upang iulat na ang isang dalaga ay nakitaan ng mga sugat sa buo niyang katawan at ito ay nakatira sa bahay ni Gertrude.
Binisita ng school nurse ang bahay para imbestigahan ang mga claim dahil ilang araw nang hindi pumapasok si Sylvia. Sinabi ni Gertrude na si Sylvia ay lumayas ng bahay 1 linggo na ang nakakaraan at hindi niya alam kung nasaan siya. Sinabi rin niya na si Sylvia ay hindi niya makontrol at ang kanyang mga sugat ay dahil sa hindi niya pag-aalaga sa kanyang sariling katawan. Ayon pa kay Gertrude, si Sylvia na kilala bilang isang kagalang-galang na dalaga sa kanilang komunidad ay isang masamang impluwensya sa kanyang mga anak at kay Jenny. Dahil sa mga sinabi ni Gertrude, ang paaralan na hindi na nagsagawa pa ng karagdagang pagsisiyasat. May iba pang nakakaalam sa totoong sitwasyon ni Sylvia, ang mag-asawang sina Raymond at Phyllis Vermillion na kapitbahay ni na Gertrude. Ang pagkakakilala ng mag-asawa kay Gertrude ay isang perpektong tagapag-alaga. Ngunit sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon na pagbisita nila, ay nadungisan ang imaheng iyon. Sa unang pagbisita, ipinagyayabang ni Paula ang pagmamaltrato kay Sylvia at sa pangalawang pagbisita, nakita nila si Sylvia sa mas malalang sitwasyon. Ngunit kailanman ay hindi sila nagulat sa mga pulis. Noong unang bahagi ng October, nalaman ni Diana kung saan naninirahan ang kanyang mga nakababatang kapatid at binisita sila ngunit hindi siya pinapasok ni Gertrude at sinabing wala siyang pahintulot mula sa kanilang mga magulang na makita ang alinman sa kanyang mga kapatid. Pagkaraan ng 2 linggo, nagkataong nakasalubong ni Diana si Jenny at nagtanong tungkol kay Sylvia. Sinabi ni Jenny na hindi niya pwedeng sabihin kung hindi ay mapapahamak siya. Ang pananakit kay Sylvia ay nagpatuloy. Sinasabihan ni Gertrude ang mga bata sa bahay ng mga kasinungalingan na sinasabing iniinsulto sila ni Sylvia at ginagawa niya ito upang lalong magalit ang mga bata sa dalaga. Dahil sa sobrang pahirap kay Sylvia, ay umabot na sa punto sa kung saan ay nakakaihi na siya sa kanyang higaan. Kaya napagdesisyon na ni Gertrude na hindi nakarapat-dapat si Sylvia na tumira kasama ang kanyang mga anak. Bilang parusa, itinapon si Sylvia sa basement at itinali noong October 6, 1965. Mula noon hanggang sa kanyang huling hininga, ay madalas na naiiwang walang saplot at siya ay nakatali sa rehas ng hagdanan sa basement. Siya ay bihirang pakainin at madalas na pinagkakaitan ng tubig. Ang mga batang kapitbahay ay paminsan-minsang sinisingil ng tig 5 sentimos upang makita ang display ng katawan ni Sylvia at upang makibahagi sa pagpapahirap at pananakit sa kanya. Nakakagulat na ang pang-aabuso ay bahagyang humihinto kapag ang pamilya ni Gertrude ay manonood na ng kanilang mga paboritong palabas sa telebisyon. Sa mga araw ng pagkakakulong ni Sylvia sa basement, ay may pagkakataon na pinilit siyang didala sa banyo at pinaliguan sa bathtub ng puno ng mainit na tubig. Pagkatapos ay pinudburan ng asin ang kanyang mga sugat at may pagkakataon din na pinakain kay Sylvia ang diaper na may dumi. Noong October 22, 1965, pinahirapan ni John si Sylvia sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng isang mangkok ng sopas, ngunit kailangan niyang kainin ito gamit ang kanyang mga daliri. Si Sylvia na dumaranas ng matinding malnutrisyon ay desperado na makakain kaya sinubukan niyang sumandok ng pagkain ngunit ang mangkok ay kinakaladkad palayo sa tuwing sinusubukan niyang kumuha. Isang gabi ay pinahintulutan ni Gertrude si Sylvia na matulog sa itaas sa kondisyon na huwag siyang iihi sa kanyang higaan. Si Sylvia ay dumaranas ng matinding dehydration at sa pagkakataong iyon, nagawa ng kapatid niyang si Jenny na palihim siyang bigyan ng isang basong tubig bago matulog. Nagising siya malamang mula sa isang bangungot at nabasa niya ang kama. Pinili ni Gertrude si Sylvia na ipasok ang isang walang laman na bote ng Coke sa kanyang maselang parte ng katawan sa harap ng kanyang mga anak bago siya ibinalik sa basement. Sa sumunod na araw, inutusan ni Gertrude si Sylvia na pumasok sa kusina. Doon ay kumuha siya ng malaking karayom at inutusan si Sylvia na magtanggal ng damit pagkatapos ay sinimulan niya ang pag-ukit sa tiyan ni Sylvia na mga salitang, "I'm a prostitute and I'm proud of it." Sa kalagitnaan ay inutusan ni Gertrude ang 14 na taong gulang na si Richard Hobbs na tapusin ito habang dinadala niya si Jenny sa isang kalapit na grocery store. Nang matapos si Richard, siya at ang 10 taong gulang na anak ni Gertrude na si Shirley ay ibinalik si Sylvia sa basement. Doon ay gumamit sila ng anchor bolt sa pagtatangkang maglagay ng letter S sa ilalim ng kaliwang dibdib ng dalaga, ngunit hindi nila nailapat ito ng maayos at ang malalim na paso ay naging kahawig ng number 3. Nang bumalik si Gertrude,
Sinabihan niya si Sylvia na hinding-hindi na siya makapag-aasawa dahil sa kanyang mga peklat. At para lalo pa siyang ipahiya, pinilit niyang dalaga na ipakita ang mga salitang itinatak niya sa kanya sa mga batang kapitbahay nila at sinabi pa niya sa mga bata na ginawa ito ni Sylvia habang siya ay nasa isang sex party. Noong gabing iyon, sinabi ni Sylvia kay Jenny na nararamdaman niya na siya ay malapit ng bawian ng buhay. Nang sumunod na araw, ginising ni Gertrude si Sylvia at pinilit siyang sumulat ng isang liham. Ang nilalaman ng liham ay para paniwalain ang mga magulang ni Sylvia na ang mga hindi maipaliwanag na mga pasa sa kanyang katawan ay gawa ng isang grupo ng mga hindi kilalang mga kalalakihan. Matapos makumpleto ang sulat, ay inutusan ni Gertrude ang kanyang anak na si John at si Jenny na piringan ang mga mata ni Sylvia. Ang plano ay dalhin siya sa kakahuyan at hayaan na bawian siya ng buhay doon. Ngunit bago nun, ay binigyan ni Gertrude si Sylvia ng crackers, ngunit tinanggihan ito ng dalaga. Pinilit ni Gertrude na ipasok ang crackers sa kanyang bibig, pagkatapos ay pinagtulungan nila ng anak na si John na bugbugin siya partikular na sa kanyang tiyan. Sinubukan ni Sylvia na tumakas sa basement matapos marinig ang pag-uusap ni Gertrude at John tungkol sa plano ng pamilya na iwanan siya sa kakahuyan. Sinubukan niyang tumakas sa front door, ngunit dahil sa panghihina ay nahuli siya ni Gertrude bago pa man siya makatakas. Si Sylvia ay muling binigyan ng crackers, ngunit hindi na niya ito malunok dahil sa matinding dehydration. Pinilit ulit ni Gertrude na ipasok ang crackers sa kanyang bibig, pagkatapos ay hinampas siya sa mukha gamit ang curtain rod na sa lakas ng paghampas sa kanya ay nabaluktod ito. Nandoon din sa araw na iyon si Coy Hubbard at tumulong din siya sa pananakit kay Sylvia hanggang sa mawalan ng malay ang dalaga. Sa gabing iyon, sinubukan ni Sylvia na humingi ng tulong sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagsigaw ng tulong at paghampas sa mga dingding gamit ang isang pala. Isang malapit na kapitbahay ang nakarinig sa kanyang mga sigaw at natukoy kung saan nanggagaling ang mga ito. Ngunit nang huminto ang ingay ng mga 3:00 ng madaling araw, ay nagpasya siyang wag nang ipaalam ito sa pulisya. Kinabukasan, si Sylvia ay hindi na makapagsalita at hindi na makalakad. Dinala siya ni Gertrude sa kusina, sinandal siya sa dingding at sinubukang pakainin ng donut at painumin ng isang basong gatas. Nang hindi ininom ni Sylvia ang gatas, ay nagalit siya at itinulak siya sa sahig. Pagkabalik sa kanya sa basement, ay dumanas pa siya ng maraming pagpapahirap sa umaga. Kahit na nagdedeliryo at umuungol na siya, ay sinabihan pa siya ni Paula na bigkasin ng alphabet na kung hindi niya ito gagawin ay sasaktan siya. Sa hapon ay nagtipon-tipon ang ilang mga batang kapitbahay sa basement upang lalo siyang pahirapan. May pagkakataon na binigyan siya ng isang peras, ngunit dahil sa panghihina ay hindi niya ito makagat. Matapos nun ay inutusan ni Gertrude ang anak na si John na isprayan ng tubig ang dalaga. Habang ini-isprayan ng tubig ay sinubukan ni Sylvia na tumakas pero bumagsak siya bago pa man makaakyat sa hagdan. Pagkatapos ay tinapakan ni Gertrude ang kanyang ulo. Bandang 5:30 ng hapon, bumalik si Richard sa bahay at dumiretso siya sa basement kung saan ay nakita niya si Stephanie na umiiyak habang nakayakap kay Sylvia. Iniutos ni Gertrude na linisan si Sylvia at sa tulong ni Richard, dinala ni Stephanie si Sylvia sa itaas. Pinaliguan at binihisan siya ng bagong damit. Nang malinis na siya ay inihiga nila siya sa isang kudson sa isa sa mga silid. Napansin ni Stephanie na hindi na humihinga si Sylvia kaya sinubukan niyang i-CPR ito. Ngunit hindi naniniwala si Gertrude at sinabi pang nagdadarama lamang ang dalaga. Kinuha niya ang isang libro at inihampas niya kay Sylvia, ngunit hindi na tumugon ang dalaga kaya nagsimula na silang magpanik. Inutusan ni Gertrude si Richard na tumawag sa pulis mula sa isang kalapit na payphone. Dumating ang mga pulis ng bandang 6:30 ng hapon at dinala sila kung saan nakahiga si Sylvia. Sinabi ni Gertrude na si Sylvia ay inatake ng isang gang ng mga lalaki at ibinigay niya ang isang sulat kamay na liham ni Sylvia na tila nagpapatunay sa kwentong iyon. Ngunit sa kalagayan ng biktima, masasabi na hindi ito isang insidente. Ang katawan ni Sylvia ay malnourished at natatakpan ng mga sugat, paso at pasa. Marami sa kanila ay mga luma na. Nalagutan ng hininga ang 16 na taong gulang na si Sylvia Likens noong October 26, 1965. Sa kanyang autopsy, napag-alamang nagtamo siya ng mahigit 150 na magkakahiwalay na sugat sa buong katawan. Kasama sa mga pinsala ang mga paso,
matitinding mga pasa, at matinding muscle at nerve damage. Halos mamagana ang kanyang private part at lahat ng kanyang mga kuko ay nabali patalikod. Karamihan sa mga external layers ng kanyang balat sa mukha, dibdib, leeg at kanang tuhod ay nabalatan. Si Sylvia ay nagtamo rin ng mga palo sa kanyang mga labi at sa mukha. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay natukoy na pamamaga ng utak, internal brain hemorrhage at shock na dulot ng malawak na pinsala sa kanyang katawan. Si Sylvia ay dumanas din ng matinding malnutrisyon. Ito ay mga resulta ng 3 buwang pagpapahirap sa kanya. Siya ay inilibing sa Oak Hill Cemetery sa Lebanon. Inuulat na ang huling hiling ni Sylvia ay ang sana nandoon ang kanyang ama. Si Stephanie ay nangako na iuuwi siya. Ayon pa sa ulat, ang huling hiling na iyon ng dalaga ay maaaring nabigkas niya nang buhatin siya palabas ng basement. Ang formal na pahayag ni Jenny ay humantong sa pagkaaresto ni Gertrude, Paula, Stephanie at John Penisweski. Sa araw ding iyon ay inaresto rin sina Coy Hubbard at Richard Hobbs. Lahat sila ay hindi pinayagang magpiyansa. Noong October 29, 1965, ang mga batang kapitbahay na sina Michael Monroe, Randy Lepper, Darlene McGeary, Judy Duke, at Anna Cisco ay inaresto at kinasuhan ng injury to a person. Sila ay pinalaya kalaunan sa kustodiya ng kanilang mga magulang sa ilalim ng subpena upang humarap bilang mga saksi sa paglilitis. Sa paglilitis sa sumunod na taon, itinanggi ni Gertrude ang anumang pagkakasangkot sa pagpapahirap kay Sylvia na sinasabing ang mga batang gumawa ng lahat ng mga ito sa kanya. Nagplead siya ng not guilty dahil sa insanity. Noong May 19, 1966, pagkatapos ng 8 oras na deliberasyon, ang panel ng 8 lalaki at 4 na babae ay nagpasya na si Gertrude Penisweski ay napatunayang nagkasala sa first-degree murder at binigyan ng habang buhay na pagkakakulong. Si Paula Penisweski ay napatunayang nagkasala sa second-degree murder at binigyan ng habang buhay na pagkakakulong. Sina Richard Hobbs, Coy Hubbard at John Penisweski ay napatunayang nagkasala sa kasong manslaughter at sinentensyahan ng 2 hanggang 21 taong pagkakakulong. Noong 1971, binigyan ng Indiana Supreme Court sina Gertrude at Paula Penisweski ng bagong paglilitis dahil sa prejudicial atmosphere. Ngunit muling hinatulan si Gertrude ng first-degree murder noong August 5, 1971. Si Paula ay umamin ng guilty sa mas mababang kaso ng voluntary manslaughter at nasintensyahan ng 2 hanggang 21 taong pagkakakulong. Noong December 1985, pinalaya si Gertrude Penisweski sa pamamagitan ng parol. Pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Nadine Van Fossen at lumipat sa Iowa kung saan siya nanirahan hanggang sa siya ay sumakabilang buhay dahil sa kanser sa baga noong June 16, 1990 sa edad na 61. Si Paula ay pinalaya noong December 1972, nagpakasal at lumipat sa isang bukid sa Iowa. Nagtrabaho siya bilang aide sa isang school counselor sa loob ng 14 na taon na pinalitan ang kanyang pangalan sa Paula Pace. Binago niya ang kanyang pangalan upang itago ang kanyang criminal history na nagbigay daan sa kanyang trabaho na hindi sana niya makukuha kung nalaman ang kanyang mga krimen. Siya ay tinanggal noong 2012 nang matuklasan ng paaralan ang kanyang tunay na pagkatao. Si Paula ay buntis sa panahon ng pagpapahirap kay Sylvia at ang anak na isinilang niya habang naghihintay ng paglilitis noong 1966 ay ipinaampon. Ang pangalawang panganay na anak na babae ni Gertrude na si Stephanie ay ibinaba ang kaso laban sa kanya pagkatapos niyang sumang-ayon na tumestigo laban sa mga nasasakdal. Siya ay nagpalit ng pangalan at naging isang guro. Nang maglaon, nagpakasal siya at nagkaroon ng maraming anak. Si Stephanie ay nalaman na huling nanirahan sa Florida. Ang 3 batang lalaki na sina Richard Hobbs, Coy Hubbard at John Penisweski ay pinalaya sa pamamagitan ng parol dahil sa mabuting pag-uugali noong February 7, 1968 pagkatapos magsilbi ng halos 2 taon sa bawat sintensya. Sumakabilang buhay si Richard dahil sa liver cancer noong January 1972 sa edad na 21, 4 na taon matapos makalaya mula sa reformatoryo. Sa mga taon na nasa laya, ay sinasabing nagkakaroon siya ng mga nervous breakdown. Si Coy Hubbard ay nanatili sa Indiana at hindi nagtangkang palitan ang kanyang pangalan.
Paulit-ulit siyang nabilanggo dahil sa iba't ibang krimen at sa isang pagkakataon noong 1977 ay kinasuhan siya ng pagpatay sa 2 binata ngunit napawalang sala sa paratang. Binawian siya ng buhay dahil sa atake sa puso noong June 23, 2007 sa edad na 51. Si John Benisweski ay nanirahan sa ilalim ng alias na John Blake. Siya ay naging isang lay minister at naging counselor sa mga anak na mga diborsyado ang mga magulang. Ilang dekada pagkatapos ng kanyang paglaya, naglabas siya ng pahayag kung saan sinabi niya na siya at ang kanyang mga kasamang nasasakdal ay dapat na nasintensyahan sila ng mas matinding termino ng parusa. Nagsalita siya ng hayagan tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Sylvia at sinabing natutuwa siya sa atensyong idinulot ito sa kanya. Siya ay sumakabilang buhay dahil sa sakit na diabetes noong May 19, 2005 sa edad na 52. Ang mga magulang naman ni Sylvia na sina Lester at Elizabeth Likens ay naghiwalay. Nag-asawang muli si Elizabeth at sumakabilang buhay noong 1998 sa edad na 71. Si Jenny Likens, ang kapatid ni Sylvia, ay binawian ng buhay dahil sa atake sa puso noong June 24, 2004 sa edad na 54. Ayon sa mga ulat, siya ay dumanas ng anxiety at naging dependent sa anxiety medication.